Nung napanood ko ang video na to sa phone ko, pakiramdam ko summer vacation pa. Pero ang totoo niyan guys, mag-ilang weeks na magmula nung nagkaroon kami ng bakasyon sa trabaho at nagkaroon kami ng mahabang oras para mamasyal kung saan-saan sa gitna ng bundok. Kaya bago pa man mabura to sa phone ko, kailangan ko lang i-edit at gawin nating part 2 doon sa nauna kong vlog na nakaraang linggo. Matutuwa ako o malulungkot ako. Akit daw kami doon sa taas na yun. Layo na. Diba? Kasan ba yung entrance din eh? Pero ang sarap ng hangin. Akit tayo doon guys. Hi everyone, this is I Vergara, ang inyong ate I, and welcome back to our another vlog. Yun nga guys, ang video na ito ay kuha pa noong nakaraang August 14, noong namasyal kami sa Nagano Prefecture. At eto, hindi pa rin kami naalis dito sa bundok. Part 2 ito nung video nung na-upload ko last week. So ayan guys, kasagsagan ng summer dito sa Japan noong time ng video na yan. At pinili namin dito mamasyal sa bundok kaysa pupunta kami doon sa city na napakaraming tao at halos hindi ka makahinga sa sobrang init talaga. So ayan guys, kahit sobrang terik ng sikat ng araw, masarap pa rin sa pakiramdam, lalong-lalo na pag malakas yung hangin. Hindi gaanong masakit sa balat at presko sa pakiramdam guys. So kanina, pagkagaling natin doon sa kabila, pagkasakay namin ng sasakyan, akala ko diretso na kaming uuwi. Yun pala, merong hinahanap si tatay at gusto daw niyang i-try, kaya napunta kami dito sa lugar na to. Kaso lang, noong tinignan ulit namin sa internet, kailangan pala niya ng reservation. Hindi pwedeng basta-basta ka lang pumunta doon at sasakay ka na. So kaya medyo nadismaya si tatay at eto, nagpalakad-lakad pa ulit kami rito hanggang nakarating kami rito guys. At ayan, binabalak niyang sumakay kami ng ropeway paakyat doon sa pinakamataas na bundok. Ang totoo niyan guys, medyo takot ako sa yung matataas. Yung kagaya niyang sasakyan namin ngayon, hindi nyo lang alam, ang dami ko nang sinabi kanina para hindi kami matuloy sumakay dyan. Pero talagang desidido siya guys na sasakay kami. So ayan guys, nasa bungad pa nga kami at nakabili na kami ng ticket. Pero grabe na yung kaba ko. Diyos ko, tahimik na akong nagdasal dyan guys dahil grabe na talaga yung sobrang nervous ko at sobrang kaba ko. Nagpasalamat na nga ako at hindi kami natuloy dyan, pero dito naman niya ako dinala. Sa mga oras na yun guys, sa sobrang kaba ko, talagang pinagdadasal ko na lang na sana makaakyat kami at makababa na ligtas. At ito guys, habang nag-voice over ako, ngayon ko lang napansin sa video na to na marami palang mabibila ng mga pasalubong at souvenirs sa lugar na to. Ayan, sa sobrang kaba ko, hindi ko talaga napapansin na. So ayan guys, papalapit na kami ng papalapit sa mismong sakayan. Ayan, pipila dyan at isa-isa na kaming sasakay dyan sa ropeway na yan. Ito na yung time guys na talagang, ayan na, sasakay na ba talaga kami? Ayan, pinasasakayan ko ni tatay, doon daw ako sa dulo at dito daw siya sa may bandang pintuan. So sa mga oras na yan guys, alam ko wala na akong ibang magagawa kundi ang kumapit ng mahigpit at pipikit na lang ako siguro doon pagdating sa pinakamataas na lugar dahil takot na takot talaga ako sa mga matataas na lugar guys. So ayan, this is it na. Tingnan nyo na lang guys kung anong mangyayari sa amin sa pagsakay namin sa ropeway na yan. Kung alam nyo lang talagang sa sobrang takot, tumatagaktak na yung pawis ko dyan. Sa sobrang kaba ata, iba-iba na yung pakiramdam ko guys. Parang gusto kong magpunta ng toilet at parang tuyot na yung lalamunan ko. So ayan guys, kami na ang susunod. Ang bilis talaga ng umpisa, akala ko titilapon kami. So ayan guys, i-enjoy na lang natin ang view ng papunta sa taas. Huwag lang tayong tumingin sa baba dahil nga nakakatakot. At ayaw ko pa yung tunog, may tumutunog dyan eh. Ayun yun, narinig niyo ba yun? Akala mo parang masisira? Nakakaloka talaga, akala mo ay marerefresh ka. Parang pakiramdam ko, may stress ata ako rito. Sa totoo lang yan, ang ganda-ganda talaga ng view, ang ganda-ganda ng tanawin, green na green yung kapaligiran mo, talagang marerefresh ang mata mo. Pero sa sobrang kaba ko nga, hindi ko na napapansin yan. Ang ipinagdadasal ko na lang na sana makarating na kaagad kami sa taas ng bundok na to. At alam niyo ba guys, na halos 15 minutes lang yung isinakay namin dito, pero pakiramdam ko, halos isang oras kaming nasa
sa loob ng ropeway na to. Gondola pala ang tawag ng sinasakyan namin ngayon guys, na pwedeng magsakay ng 6 na tao. Pero pwede din naman na kahit 2 lang kayo, o halimbawa isang pamilya kayo, halimbawa nasa 4 kayo, pwede din naman. At dahil nga bakasyon namin dito sa Japan ngayon, kaya medyo marami-raming tao ang sumasakay. At dahil nga nasa bundok tayo, puro puno lang yung makikita natin. So ayan guys, nung makita ko na yung bababaan namin, medyo humupa na yung takot ko. At pakiramdam ko ay safe na kung nakarating sa taas na bundok. So ayan guys, hanggang 450 lang sila rito na pwedeng magsakay ng pasahero. At andito na tayo sa taas ng bundok na ito ay nasa 1,400 meter daw ang taas. So ayan guys, pagkababa namin ng gondola, ayan ang bubungad sa inyo. Napakagandang view. Pero yung time na nakasakay kami sa gondola, sa sobrang kaba ko at nervyos at takot, hindi ko na napapansin yan. Ayan. Alam niyo ba ang ginagawa dito sa lugar na to? So ulitin kong ipakita sa inyo guys ang view kapag winter dito. Ganito siya. Ayan, puro snow. At ang sinakyan naman natin kaninang gondola, ganito ang itsura niya. So ganyan siya guys tuwing winter. Ganyan siya kaputi. Ganyan siya kaputi kapag winter at punong-puno siya ng snow. So ayan guys, punong-puno ng snow ang bundok na to. At nababanggit ko nga kanina pa na nasa tuktok tayo ng bundok. So ganitong sports or winter sports ang ginagawa nila dito guys. Oo guys, pwedeng mag-ski or pwedeng mag-snowboard dito sa lugar na to. So kahit summer guys, ang ganda ng lugar na to, lalong-lalo na siyang maganda kapag winter dahil punong-puno nga siya ng snow at puro puti ang makikita mo. So sa mahilig ng sports winter, winter sports pala, dito ang punta nyo guys at siguradong mag-e-enjoy kayo. Meron ding makakainan dito guys. Ayan ang lawak, kahit ilan katao pwedeng tumambay dito at pwedeng kumain dito. May restaurant, may bilihan ng souvenirs or pasalubong at meron din silang balcony sa taas. So ayan guys, kanina sa restaurant ay gusto sana namin kumain kaso lang wala kaming nagustuhan na pagkain kaya nagmerienda na lang kami ng konti at ayan umakyat na kami dito sa kanilang balcony. Sa taas, pakiramdam ko nanginginig na ako. Diyos mio, sarap ng hangin, ride free, sarap dito. Pwede ka rin tumambay dyan, free, libre na yan sa ticket. Magkano lang binayaran niya ng ticket? Nasaan ba si tatay? Ganito rin siya kalawak guys, pwedeng magpahinga, pwedeng mag-relax, pwedeng magdala ng pagkain at dito kumain. Ang umakit. Kaya lang ayoko ng taas, natatakot ako. Ano sila? Hindi kita. Wala lang, ang sarap lang tumambay din eh. Ang sarap ng hangin. So ayan guys, pagkatapos namin magsawa sa taas, bumaba na rin kami. At nagulat ako, meron palang Starbucks dito. So talagang pwede kang magtambay, pwede kang mag-relax. At painom-inom lang ng kape. O, diba? Kahit sa tuktok ng bundok, Starbucks. So ayan, medyo nag-enjoy na sana ako. Pero yun nga guys, time na para bumaba ulit. At medyo lumalakas na yung hangin. At kapag medyo malakas yung hangin guys, mas lalong nakakatakot sumakay dyan dahil nga ay parang gigewang-gewang daw ata. Pero kasi hindi ko pa nasubukan eh. First time ko kasing sumakay ng ganyan kataas. Nakasakay na ako dati noon guys. Pero sa isang gondola, marami pwedeng sumakay. Ngayon lang talaga ako nakasakay na yung kayo lang, yung kami lang dalawa ni tatay ganun. Kaya takot na takot ako. So ayan, pakiramdam ko yung pag-akyat medyo nakakatakot or natakot talaga ako. Eto namang pagbaba guys, medyo mas
relax. Hindi ko gaano naramdaman ang takot. At ayan, marami pa tayong nakakasalubong na paakyat pa lang sila ay kami naman pababa na. So ayan guys, noong una medyo takot nga ako, pero sa mga oras na yan, nagpasalamat na din ako dahil na-experience kong sumakay sa ganyang sasakyan sa taas ng bundok. A few moments later. So siguro pagkatapos ng biyahe namin 30 to 40 minutes guys, dito naman kami nagpunta. At ang sabi ni tatay, gusto daw niya itong subukan. Pasalamat na lang talaga ako guys kasi kahit ito ay kailangan din ng reservation. Buti na lang talaga guys dahil kanina takot na takot ako sa tuktok ng bundok. Ngayon naman, takot naman ako dyan sa tubig na yan dahil hindi ako marunong lumangoy. Naku po naman talaga kung kailan naman tumanda ay talaga namang kung ano-ano na lang pumapasok sa isipan niya. At dahil nga, hindi naman kami pwedeng sumakay dahil wala kaming reservation, ayan, in-enjoy na lang ulit namin ang view na to sa lake na to. Hindi ko na maalala guys kung anong pangalan ng lake na to, pero bandang Nagano Prefecture pa rin siya. Ang sarap sa pakiramdam ng hangin guys, talagang parang aantukin ka.